Alright, so we are now again in our giving of technical assistance to teachers who are going to apply for natural vacancy or even in reclassification for Master Teacher 1. So, andito na po tayo sa ating pang-apat na video, NCOY 6.1.2, Maintain Learning Environments that are responsive to community context. So, ano po ang ibig sabihin nito? It means to say that the teacher is providing and having a classroom-based environment wherein ito po ay naayon sa culture, needs, situation, and the community where the learners belong. As teachers, is nasa alang-alang niya yung kultura at tradisyon ng komunidad. Tinitiyak niya na yung mga activities, materials ay akma at sensitibo sa lokal na kultura at paniniwala ng mga learners. Dapat din nakaangkop yung mga lessons sa tunay na buhay ng mga bata. Anong ibig sabihin nito? Gumagamit tayo ng mga contextualized learning materials. So, yan po yung effective dito na pwede natin ipakita. And of course, nakikipag-ugnayan tayo sa mga stakeholders. So, with that, we can say that you can achieve this 6.1.2 and you can ensure its alignment by showing any of the following MOVs. So, kahit isa lang po dito. But then, if you have all these MOVs, much better po. So, pakicheck na lang po yan. Now, magpakita tayo ng mga examples. Sample MOVs na pwede nyo pong gamitin as basis or kayo rin po gamitin nyo din if ever. So, ito po, meron tayong mga sample communication from the school memo na magkakaroon ng mga activities like cleanup drive wherein we are involving the stakeholders, the learners. Then, kapag meron tayo niyan, mag-provide tayo ng annotation. Okay natin ng konti. Okay, basta na lang po yan. And then, so with that, dapat magpakita din tayo ng minutes of meeting. So, kung mayroong invitation letter, dapat may minutes din. So, here, ipakita natin na mayroon tayong involvement. We are considering the condition and the learning environment of our learners sa pag-uusapan sa meeting. So, please check na lang po the content. Then, you can add if you want. So, may attendance. So, gaya ng po ng kanina, proper documentation lang po ang dapat. May minutes, may attendance, may pictures, may invitation letter. So, ito po, halimbawa. So, as teachers, ang pwede natin po dito ipakita, ang pwede po natin ipakita ay yung kapag tayo nagkakandak ng homeroom PTA meeting. Kasi po, in 4 quarters naman po yan. First quarter to fourth quarter, meron tayo yan. O kaya naman yung ating mga general PTA meeting. So, yan po. So, yan lamang po ang ating ipakita. And pwede na po nating masabi that we have that kind of, or we have achieved this NCOY 6.1.2. So, yan po ang magandang paraan para mas makuha natin or ma-perfect natin itong NCOY na ito. So, simple lang naman po siya, basta may proper documentation lang po tayo. And, naglagay din po tayo ng annotation if possible. So, if you have suggestions or additional input para mas makatulong din sa iba, please put or write your comments sa comment section. Thank you po.